761 hanggang 780. Hindi ka pani-paniwalang nadismaya si Stacy. Mahigpit niyang tinatanggihan na ibenta ang elegante, hindi lamang para sa kanyang sarili. Nag-iiwan din siya ng contingency para sa Youngs. Nang marinig ang katwiran ni Stacy, natahimik si Gilbert at ang iba pa. Alam nilang tama si Stacy. Ang pag-iwan sa elegante group ay tiyak na makikinabang sa mga kabataan. Gayunpaman, tiyak na hindi nila maiiwan si elegante at iwanan ang young group. Bigla silang nahuli sa isang mahirap na posisyon, hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makitang si Gilbert at ang iba pa ay nakumbinsi na ni Stacy, hindi nagpanik si Daisy. Nakangiti niyang sabi. Mahinahon, Gilbert, dahil ayaw magbenta ni Stacy ng elegante, kaya kalimutan na natin ito. Ngunit, ano ang gagawin natin sa ating kalagayang pinansyal kung hindi tayo nagbebenta ng elegante? Sabi ni Gilbert na may pag-aalala. Simple lang yan. Sa tingin ko maaari tayong humingi ng tulong kay Harold Lowe. Sabi ni Daisy. Ang Northern King. Natigilan si Gilbert. Tama iyan. Ang mga Young ay nahulog sa suliraning ito dahil sinasamantala ng Fields, Collins, Shears, at iba pang malalaking pamilya ang pagkakataon na itulak ang aming kumpanya. Sinusubukan nilang makinabang dito, ngunit ang Northern King lang ang hindi nakibahagi. I think Harold hasn't been doing so because he still wants to form a marital alliance with the Youngs. Ayaw niyang masaktan tayo sa maliit na benepisyo. Mariing sabi ni Daisy. Oo, posible iyon. Tumanggaw si Gilbert bilang realisasyon. Mula sa ibabaw, si Harold ay hindi lumahok sa lahat ng ito. Alam niyang walang reputasyon si Harold sa pagiging mabuting tao sa underworld. Ang katotohanan na handang bitawan ni Harold ang gayong madaling kita ay nangangahulugan na mayroon pa siyang pag-asa para sa kasal. Dahil iyon ang kaso, bakit hindi tayo pumayag sa kanyang panukala? Pagkatapos, magagamit natin ang kanilang kayamanan para madaling mahawakan ang ating mga problema sa pananalapi. Sumang-ayon pa nga si Harold noon na, hanggat ikinasal sina Stacy at Jacob, ang mga Lowe ay handang magpasakop sa mga kabataan ng walang pasubali. Sa totoo lang, sa tulong ng Northern King at ng kanyang pamilya, kahit na may mangyari sa Elder, ang ibang puwersa sa Palanan City ay walang magagawa sa atin. Ani Daisy na may apoy sa mga mata. Iyon, nakumbinsi agad si Gilbert kay Daisy. Si Elder Young ay nakomatose na. Mahirap sabihin kung ang kanyang buhay ay mapupunta sa panganib balang araw. Sa mahirap na kalagayan ng Young Group, kung mawala ng buhay si Elder Young, malamang nakakainin ng iba pang malalaking pamilya ang Young Group. Ang Young Group ay tuluyang mawawala, at ang Youngs ay tuluyang mawawala. Gayunpaman, hanggat nakuha ng mga kabataan ang suporta ni Harold, magiging iba ang sitwasyon. Sa kapangyarihan ng Lowe's, magiging napakadali para sa kanila na tulungan ang Young Group na malampasan ang kanilang mga paghihirap. Kahit na mamatay talaga si Elder Young, ang ibang malalaking pamilya ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos laban sa mga kabataan dahil sa takot sa pinagsamang lakas ng mga kabataan at ng Northern King. Iyon lang ang kanilang pagkakataon na ibalik ang mga alon. Siyempre, hindi lang si Gilbert ang nakumbinsi. Pati yung iba. Alam nila na ang mga kabataan ay magkakaroon ng matatag na katayuan kahit na si Elder Young ay hindi na magising hanggat ang mga kabataan ay nakipag-alyansa sa mga Lowe sa pamamagitan ng kasal. Higit pa rito, sa sandaling makontrol ng mga kabataan ang kapangyarihan ng Northern King, magkakaroon sila ng sapat na maging pinuno ng 4 na dakilang pamilya at maging monopolyo ang buong lungsod. 762. Iyon ang pangarap nila sa loob ng maraming taon. Hindi. Sinabi ko na sa iyo. Hindi ako papayag na pakasalan si Jacob. Sinangayunan na ito ni Lolo at tinanggihan na ang panukala ilang araw na ang nakalipas. Galit na sabi ni Stacy. Hindi niya inaasahan na si Daisy ay magiging napakasama, gusto muna niyang ibenta si Elegante, pagkatapos ay tumalikod at nagpaplanong pakasalan siya ni Jacob pagkatapos noon. Ito ay kasuklam-suklam. Noon iyon, at ngayon. Inisikaso ng matanda ang lahat ng bagay sa pamilya bago ito, ngunit ngayon na siya ay may sakit, ang iyong ama ang gumagawa ng lahat ng mga desisyon. Ngumisi si Daisy. Oo, tama si Daisy. Gilbert, iba na ang panahon ngayon. Nasa masamang kalagayan ang mga kabataan.
Kung magkakaroon tayo ng alyansa sa pag-aasawa sa mga Lost, ito ay magiging mabuti para sa pamilya. Tama, Gilbert. Basta pumayag kang magpakasal sina Stacy at Jacob, susuportahan ka namin agad sa pagiging susunod na padre de pamilya. Gusto nila ng isang alyansa sa kasal sa pagitan ng dalawang pamilya sa unang lugar. Kaya lang, sa pilitang itinulak ni Elder Young ang lahat ng ideyang iyon pababa. Sa kalagayan ni Elder Young at sa malalang sitwasyon ng pamilya, nabago ang mga intensyon. Ako. Napaka-emosyonal ni Gilbert sa sandaling iyon. Bagamat siya ang una sa linya para sakupin ang pamilya, ang kanyang lakas at kakayahan ay walang espesyal. Higit pa rito, may mga problema sa Young Group na nagpalungkot sa marami sa pamilya. Hindi magiging madali para sa kanya na kunin ang pamilya ng maayos. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hanggat pumayag siya sa kasal, makukuha niya ang kanilang suporta at madaling mapasakamay ang posisyon ng ulo ng pamilya. Walang paraan na hindi siya matutokso niyan. Gayunpaman, alam niyang hinding-hindi tatanggapin ni Stacy ang political marriage. Napakawalandiya niya na ibenta ang kanyang anak para sa kapangyarihan at tubo. Siguradong nagdadalawang isip siya. Pare, kahit mamatay ako, hindi ako papayag dito. Pwede ba wag mo akong pilitin? Pagmamakaawa ni Stacy sa kanyang ama. Bago pa man makasagot si Gilbert ay sumugod na si Daisy. Stacy, hindi ito ang desisyon mo. Hiniling namin sa iyo na magbenta ng elegante kanina, at tumanggi ka. Ngayon, hinihiling namin sa iyo na pakasalan si Jacob at tinatanggihan mo pa rin. Ano ang gusto mong gawin natin? Anak ka ng pamilya. Ngayong nasa mahirap na ang pamilya, hinahayaan mo na lang na lumubog ang pamilya para sa sarili mong kapakanan. Masyado kang makasarili. Malamig na sabi ni Daisy. Nang marinig ang mga salita ni Daisy, nawala ang pag-aalinlangan ni Gilbert at gumawa ng desisyon. Stacy, binibigyan kita ng pagkakataon dito. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Either you sell Elegante to help the family, or you marry Jacob. Maaari kang pumili ng iyong sarili. Malamig na sabi ni Gilbert. Ako. Namutla si Stacy. Bumagsak ang kanyang kalooban. Marami na siyang isinuko para sa kapakanan ng pamilya, maging ang pagkawala ng nag-iisang lalaking mahal niya. Gayunpaman, ano ang kanyang nakuha bilang kapalit? Kinailangan niyang ibenta ang elegante na pinaghirapan niyang palakihin o makipagtipan kay Jacob. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Whatever, magbebenta na lang ako ng elegante. Napakagatlabi si Stacy bago siya malungkot na umalis. 763. Nang makita si Stacy na unti-unting nawawala, nagpakawala si Daily ng isang masayang ngiti. Ang sumunod na araw ay Sabado, kaya ito ay katapusan ng linggo. Kinaumagahan, biglang tumawag si John mula kay Ella na may sasabihin daw siya, napakahalagang kausapin si Ides. Pagkatapos noon, inanyayahan niya siyang magkita sa isang high-end na cafe sa suburb. Sa Star Cafe, nagmamadaling sumakay si John sa kanyang motorsiklo. Saktong paghinto niya sa kanyang motorsiklo, biglang bumukas ang pinto ng isang pulang Maserati sa tabi niya na halos matamba siya. Pagkatapos noon, lumabas ng kotse ang isang nakaistilong magandang babae na may magandang figure. Idiot, tingnan mo kung saan ka pupunta. Marunong ka bang mag-park? Sa tingin mo ba kaya mong bayaran ang pag-aayos kung sinaktan mo ako? Tahol ng dalaga kay John, nakatingin sa motorsiklong sinasakyan ni John. Laking gulat ni John nang bigla niyang naalala ang magandang hitsura ni Ella. Sa unang pagkakataon na nakilala niya si Ella, ang sitwasyon ay halos katulad nito. Muntik na siyang matamba ng pinto ni Ella, pero napag-alitan pa rin siya ng hindi makatwiran. Gayunpaman, medyo mas maayos ang ugali ni Ella. Pag-alitan man niya si John, wala siyang mayabang na tono sa boses niya. Iba ang babaeng nasa harapan. Siya ay mukhang naisip niya na siya ay higit sa lahat. Idiot, alam mo yata ang lugar mo. Nang makitang walang sinabi si John, ninisyo ng babae si John. Pagkatapos noon, mayabang siyang umalis, na mukhang ayaw niyang makitungo sa isang taong kasing baba ni John. Isang pilit na ngiti ang pinakawala ni John habang nakatingin sa dalagang papaalis. Hindi siya lalaki na aawayin ng isang babae. Kahit na siya ay may kasalanan, hindi siya mag-abala sa pag-iisip tungkol sa mga maliliit na bagay. Pagkatapos noon, bumantong hininga si John bago siya pumasok sa kafe.
Sa kafe, nakaupo si Ella sa isang sulok na bakas sa mukha ang pag-aalala, naghihintay kay John. Ella, may nangyari ba? Nakalimutan ni John ang nangyari kanina habang naglalakad siya at umupo sa harap ni Ella. John, may nangyari kay Elegante. Noong hapon, biglang nag-announce si Stacy na magbebenta siya ng Elegante for some reason. Hiniling niya sa amin ni Ashwan na mamahala dito. Mukhang nag-aalala si Ella. Ano? Bakit ibebenta ni Stacy ang Elegante ng walang dahilan? Nagulat si John sa balita. Ang young group ay biglang nasa isang masamang sitwasyon sa pananalapi. Gusto niyang ibenta si Elegante para makatulong dyan. Maikling paliwanag ni Ella. Kaya iyon ang nangyayari. Naintindihan naman agad ni John. Narinig na niya kay Cynthia ang financial situation ng young group. Hindi katakataka para kay Stacy na magbenta ng Elegante kung ganoon nga. Kaya lang, maganda ang takbo ni Elegante lately. Kung walang masamang mangyayari, ang kumpanya ay kikita ng hindi bababa sa 1 o 200 milyon sa isang taon, at patuloy itong tataas. Hindi kaya pinapatay ni Stacy na nagbebenta ng Elegante ang gintong gansa. Kumunat ang noo ni John. Noong siya ay nagtatrabaho sa Elegante, ang pinakamalalaking kliyente ng kumpanya ay nasa care niya, at siya ang nagdevelop ng kanilang mga high-end na kosmetiko. Hindi lang si Stacy ang nagsumikap para kay Elegante. Siguradong maraming dugo, pawis, at luha rin ang inilagay niya. Kahit na umalis na siya sa Elegante, ayaw niyang ibenta ito ni Stacy. 764. Alam kong masamang pagpili din ito. I tried to advise her so many times yesterday, pero ayaw niyang makinig. Pinilit niyang magbenta ng Elegante. Walang gumana ang sinabi ko. Mukha namang frustrated si Ella. Iyon, lumubog ang mood ni John. Alam niya na ang young group ay bumagsak sa antas na iyon higit sa lahat dahil si Elder Young ay nagkasakit. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Stacy na ibenta si Elegante kaysa hilingin sa kanya na pagalingin si Elder Young. Halata naman ang mararamdaman niya. John, kahit bake na kayo ni Stacy, boyfriend mo pa rin siya dati. May nararamdaman kayong dalawa sa isa't isa. Sana mabigyan mo ng payo si Stacy. Baka magbago isip niya. Inihayag ni Ella ang dahilan kung bakit siya pumunta, sana. Imposible. Best friend ka niya, pero kahit hindi mo siya magawang paniwalaan. Ano ang magagawa ng dating kasintahang tulad ko? Sabi ni John. Hindi naman talaga totoo yun. Simula nang makipaghiwalay sa iyo si Stacy, sobrang nalungkot siya. Siya ay lalo na nasaraan ng loob kamakailan lamang at parehong miserable at nasa labis na sakit. Masasabi kong gusto ka pa rin niya. Basta magpakita ka, pakikinggan ka niya, nagmamadaling sabi ni Ella. Para siyang kapatid ni Stacy. Araw-araw silang magkatrabahong dalawa. Mas kilala niya si Stacy kaysa sa iba. Sigurado siyang mahal na mahal pa rin ni Stacy si John. Ella, huwag kang magbiro. Estranghero na siguro ako sa puso niya. Paano niya ako nagustuhan? Malungkot na ngumiti si John. Kailangan niyang pigilin ang pait na nararamdaman sa kanyang puso. Nagpa siya si Stacy na ibenta si Elegante kaysa kausapin siya at hindi man lang siya gustong makita. Kung hindi siya nagkakamali, si Stacy ay dapat na nagpaplano na ganap na putulin ang mga relasyon sa kanya. Walang paraan na mayroon pa rin siyang nararamdaman para sa kanya. Nagkaroon siya ng kaunting kamalayan sa sarili. Hindi yon. Makinig ka sa akin, Stacy talaga. Gustong tulungan ni Ella si Stacy na ipaliwanag ang mga bagay-bagay, ngunit pinigilan siya ni John bago pa siya makatapos. Ella, huwag mo nang sabihin. Hindi kita matutulungan dito. Umiling si John. Kahit si Stacy pa lang ang babaeng minahal ni John, hindi siya mahuhumaling kay Stacy at ayaw niyang sundan ang bawat kilos nito. Dahil nagplano na si Stacy na putulin ang relasyon sa kanya, hindi siya magsusumamo kay Stacy. Iyon ay isang bagay ng pagmamataas. Pero, ang dami mong binigay kay Elegante before this. Malaki ang naging bahagi mo sa Elegante na maabot ang kasalukuyang estado nito. Manunood ka na lang ba talaga habang nabibili ang pinaghirapan mo? Sabi ni Ella. Ako. Natahimik si John. Tama si Ella. Marami talaga siyang naibigay kay Elegante. Higit sa lahat, maraming magagandang alaala sa loob.
Hindi niya kayang makita si Stacy na nagbebenta ng kumpanya. Ella, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para malutas ito, mamantong hininga si John at sinabi. Paano mo gagawin iyon? Na-curious si Ella. Sinadya niyang imbitahan si John sa pag-asang tutulong si John na makausap si Stacy. Maliban doon, wala siyang maisip na ibang paraan para makatulong si John. 765. Posible, balak kong bumili ng elegante. Sabi ni John pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Kahit umasta siya na parang wala siyang pakialam kay Stacy, sa totoo lang ay sobrang concerned pa rin siya dito. Dahil ayaw siyang makita ni Stacy, kailangan niyang gumawa ng paraan para mabili ang Elegante Group para matulungan si Stacy sa iyon lang ang magagawa niya para sa babaeng mahal niya sa sandaling iyon. Kahit anong trato sa kanya noon ni Stacy at ng mga kabataan, gusto lang niyang masigurado na wala siyang pinagsisisihan. Ano? Huwag magbiro. Ang presyo ng merkado ng elegante ay maaaring umabot sa 650 milyon. Paano ka makakakuha ng pera para gawin iyon? Nagulat si Ella, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Iyon, hindi ako makapagbigay sa iyo ng malinaw na sagot sa ngayon, ngunit gagawin ko ang aking makakaya. Medyo awkward na sabi ni John. Ang market value ng Sintayon Group sa sandaling iyon ay nasa pagitan ng 650 hanggang 780 milyon, ngunit ito ay ibinahagi sa pagitan. Siya at si Cynthia. Kahit ibenta niya lahat ng shares niya, hindi niya mabibili ang elegante. Kailangan niyang pag-usapan ng mga bagay-bagay kay Cynthia bago siya makapagdesisyon. Nako, akala ko may paraan ka talaga. Kaya nagyayabang ka lang para pasayahin ako. Mukhang dismayado si Ella. Talagang umaasa siya na kayang bilhin ni John ang elegante kaya hindi nahulog ang kumpanya kahit kanino. Kamay ng iba. Sa kasamaang palad, alam niya ang background ni John. Siya ay isang walang kapangyarihang ulila na kakaalis lang sa elegante hindi pa gaanong katagal. Pakiramdam niya ay malamang na hindi makalabas si John ng ilang daang libo, lalo pa ang napakalaking halaga. Ito ay tunog posible sa lahat. Bang! Sa sandaling iyon, isang malinaw na tunog ang narinig. Sa hindi kalayuan kina Ella at John, aksidenteng nabangga ng isang batang empleyado ang isang customer sa tabi niya na may hawak na tasa ng kape. Agad na tumalsik ang kape kung saan-saan, at ang ilan ay tumalsik sa damit ng customer. Bumagsak din ang tasa sa sahig, nagkapira-piraso. Tumingin si John at hindi maiwasang magulat. Ang customer na tinutukoy ay ang babaeng nakasalubong niya sa labas ng kafe. Sa sandaling iyon, may isang 30 taong gulang na lalaki na nakaupo sa harap ng mayabang na babae. Nagmistulang magkasintahan ang dalawa. I'm sorry. Nataranta ang empleyado habang mabilis na humingi ng tawad sa mayabang na babae. Medyo bata pa ang empleyado, mga 20 taong gulang pa lang. Siya ay mukhang medyo maganda at kabataan at marahil ay isang part-time na manggagawa mula sa isa sa mga universidad sa malapit. Smack! Galit na galit ang babae habang sinasampal ang dalaga. Bulag ka ba? Ano ba kasing ginagawa mo? Marunong ka bang mag-serve ng coffee ng maayos? Nagalit ang babae. Hindi ko sinasadya. Bigla kang tumalikod at nabangga ako. Kaya ang kape. Namumula ang mga mata ng dalaga habang hawak ang mukha. Hindi mo man lang kaya ang isang tasa ng kape, at ngayon sinisisi mo ako. Lalong nagalit ang mayabang na babae. Tinuro niya ang empleyado at nagmura, kaawa-awa, alam mo ba kung magkano ang mga damit na ito? Ito ay higit sa 10,000 dolyar. Kung hindi ka ganoon kahalaga. Ano? Higit 10,000. Nagulat ang empleyado sa presyo. Ang tanga mo. Sinira mo ang damit ko, kaya bayaran mo na agad. Galit na sabi ng mayabang na babae, nagmumura sa loob na malas talaga siya noong araw na iyon. 766. Una niyang nabangga ang isang tulala sa labas ng kafe na muntik nang bumangga sa kanyang sasakyan, at pagkatapos ay nabuhusan siya ng kape. Wala akong pera. Namutla ang empleyado, hindi alam ang gagawin. Problema mo yan. Wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin, ngunit kailangan mong ibalik sa akin ang mga pagkalugi ko ngayon. Hindi ako tatanggap ng mas mababa. Sabi ng mayabang na babae. Pero, ikaw ang nakabunggo sa akin, hindi mo ako masisisi ng lubusan.
Sa sobrang gulat ng empleyado ay muntik na siyang umiyak. Sinusubukan mo pa ring baluktutin ang katotohanan. Galit na galit ang mayabang na babae habang nagpadala ng isa pang sampal. Tuluyan nang natulala si John sa lahat ng nangyayari. Bago pa man siya makagawa ng kahit ano, isang figure. Lumagpas sa kanya. Nagsimula ng maglakad si Ella. Dahil ang lahat ay nangyari sa likod ni John noong una, hindi niya nakita ang nangyari at hindi alam kung sino ang dapat sisihin. Gayunpaman, kanina pa nakaharap ni Ella ang mayabang na babae. Kitang-kita niya na ang babae ang nakabunggo sa empleyado. Inabot ni Ariel at hinawakan ang kamay ng babae nang makadaan na naman ito ng isa pang sampal. Pwede ka bang maging mas makatwiran? Ngayon ko lang nakita ng malinaw ang lahat. Ikaw ang nakabunggo sa kanya. Nasample ka na niya minsan at humingi na siya ng tawad. You're really crossing the line by pushing the issue like that. Malungkot na sabi ni Ella. Sa totoo lang, medyo marami sa mga tao sa kafe ang nakakita na ang mayabang na bae ang nagtulak sa empleyado. Kaya lang, napakaganda ng pananamit ng mayabang na babae at parang hindi normal na tao. Kaya, nagpa siya ang lahat na huwag pansinin ito upang maiwasang magdulot ng anumang hindi kinakailangang problema. Gayunpaman, iba si Ella. Siya ay may maalab na personalidad at isang malakas na pakiramdam ng hustisya. Tanging siya lang ang tumayo para magsalita para sa kapakanan ng empleyado. Sino ka sa tingin mo para turuan ako ng leksyon? Magwala ka. Sigaw ng mayabang na babae. Sanay na siya sa lahat ng bagay, at di hamak na mas maganda si Ella sa kanya na nagpasiklab sa kanyang selos. Pinadalhan niya ng sampal si Ella. Ikaw, galit na galit si Ella. Hindi siya isang taong hahayaan ng iba na gawin ang anumang gusto nila sa kanya. Iniwasan niya ang sampal ng mayabang na babae at agad na pinabalik ang isa. Smack! Isang malinaw na tunog ang narinig. Ang mayabang na babae ay naging walang pagtatanggol habang siya ay nasampal. Kawawa ka, H, how dare you hit me? Pupunta ako para sa iyo. Nababaliw ang mayabang na babae habang sinisimulan niyang kajutin ang buhok at mukha ni Ella. Napakabilis ni Ella, at sinipa niya ang babae sa sahig. 2 beses nang natalo ang babae kay Ella, kaya napagtanto niyang hindi siya kalaban ni Ella. Pagkatapos noon ay sinisigawan niya ang katabi niyang binata sa pagkadismaya, Wilfred Javner, anong tinatitigan mo? Sinaktan niya ako. Bilasan mo at turuan mo siya ng leksyon. Masyadong mabilis ang lahat at tuluyang natulala ang lalaki. Nag-react lang siya nang sumigaw ang mayabang na babae, at walang dalawang isip ay pinadalhan niya ng sampal si Ella. Babae pa rin si Ella sa bandang huli, at higit na kaya niyang harapin ang shroll na iyon. Gayunpaman, si Wilfred ay isang binata na may magandang pangangatawan. Wala siyang kalaban-laban kay Wilfred at tumingin sa kanya habang ang sampal ay ipinadala sa kanya. Sa sandaling iyon, isang malaking kamay ang lumitaw sa harap ni Ella na humawak sa pulso ni Wilfred. John! Natuwa si Ella nang makita niyang si John iyon. 767. Simula nang makilala niya si John, marami na ang pinagdaanan nilang dalawa. Alam niyang medyo magaling ang martial arts ni John. Siya ang paborito niyang uri ng lalaki, isang malakas na bayani. Habang nasa tabi niya si John, nakaramdam siya ng seguridad. Brat, sino ka? Bitawan mo ako. Gulat at galit na napatingin si Wilfred kay John. Pagkatapos noon ay binawi niya ang kanyang braso para makawala sa pagkakahawak ni John. Gayunpaman, napakalakas ng pagkakahawak ni John. Pakiramdam ko ay madudurog ang braso ni John. Kahit anong hatik niya, hindi siya nakaligtas sa pagkakahawak ni John. Ikaw. Bumangon sa lupa ang mayabang na babae, agad na nakilala si John. Maisie, kilala mo ba ang lalaking ito? Sino siya? Nagulat si Wilfred. Tumingin siya kay John bago tumingin sa babaeng walang kasiguraduhan. Hindi ko siya kilala. Isa lang siyang tanga na nagmomotorsiklo. Muntik na niya akong masagasan sa labas ng kafe. Naiinis na sabi ni Maisie. Kaya isa siyang walang kwentang ruffian. Ngumuso si Wilfred. Ang mga luxury car ay nasa lahat ng dako sa lipunan, at ang mga motorsiklo ay hindi na ginagamit. Sa kanyang mga mata, sino mang mayaman at kapangyarihang tao ay nakasakay sa mga high-end na sports car. Ang mga motorsiklo ay para lamang sa mahihirap.
Paano siya naaabala sa isang walang kapangyarihan at kawawang bumpkin? Brat, binabalaan kita, bitawan mo ako ngayon din. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Napatingin si Wilfred kay John, pinagbabantaan siya. Paano kung tumanggi ako? Mahinahong sabi ni John. Ikaw. Galit na galit si Wilfred. Sisiga na sana siya nang may narinig siyang yabag. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot na mga 50 taong gulang kasama ang ilang gwardya. Nandito na si boss. Masasabi kaagad ng ilan sa mga customer kung sino ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ang may-ari ng kafe. Nang lumitaw ang may-ari, ginisyon ni John si Wilfred. Young Master Javner, Miss Town, nandito ka na. Sorry kung hindi kita tinanggap. Malinaw na kilala ng may-ari sina Wilfred at Maisie at tila napaka-friendly sa kanila. Sa pagkakaalam niya, si Wilfred ang tagapagmana ng Acme Corp, kaya siya ay isang mahalagang tao. Samantala, si Maisie ay kalaguyo ni Wilfred. Hindi sila mga tao na maaaring masaktan ng isang may-ari ng kafe na tulad niya. Mr. Grover, dumating ka sa tamang oras. Nabuhusan ng kape ng empleyado mo ang lahat ng damit ng girlfriend ko. Bahala ka kung paano mo haharapin yan. Pagmamalaki ni Wilfred. Young Master Javner, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong bibigyan ka ng kasiyasyang sagot. Sinubukang paboran si Wilfred habang nakatingin sa babaeng empleyado. Nagdilim ang ekspresyon niya habang sumisigaw, Shirley, anong ginagawa mo? Hindi ka man lang makapaghain ng kape ng maayos. Tanggal ka na sa trabaho. At saka, kailangan mong bayaran si Miss Town para sa kanyang mga damit. Sir, wala po akong ginawa. Bigla niya akong nabangga at nabuhusan ng kape. Balisa at bigo si Shirley. Nagsimula siyang umiyak. Galit na galit si Ella habang sumisigaw, ano bang problema mo? Hindi ka man lang nag-abalang alamin ang katotohanan bago ka nagpasyang sisihin ng iyong empleyado. Ikaw ba ang may-ari dito? Sino ka? Kaya kung makitungo sa sarili kong mga empleyado kahit na gusto ko. Wala itong kinalaman sa iyo. Tumingin si Grover kay Ella bago siya nakaramdam ng pagkamangha nang tumigil siya sa pagsasalita. Tama iyan. Bulag ka ba? 768. Sirang-sira na ang damit ko, anong pag-uusapan? Ngumisi si Maisie. Hindi naman talaga totoo yon. Malalaman natin kung sino ang mali pagkatapos tingnan ang CCTV footage. Itinuro ni John ang mga kamera sa itaas, hindi nasisiyahan sa ginagawa ng may-ari. Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Maisie. Malinaw na alam ni Grover kung ano ang gagawin sa sitwasyong iyon. Halata naman sigurong natamba ni Maisie si Shirley. Gayunpaman, sina Wilfred at Maisie ay hindi mga taong maaari niyang masaktan. Mabilis siyang nagdesisyon. Sira ang kamera. Hindi natin matingnan ang footage. Kinawayan ito ni Grover at naiinip na sinabi. Ganoon ba? Talagang nasira ito sa napakagandang sandali. Napangisi si Ella. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Nasaan ang mga bantay? Hulihin mo yang tatlo. Lahat sila ay nagtutulungan. Sinampal pa ako ng asungot na yon. Tiyaking tinuturuan mo silang tatlo ng leksyon. Bugbugin sila hanggang sa mabusog ako. Utos ni Maisie. Saglit na nagalinlangan si Grover bago siya tumango, pinayagan ito. Pagkatapos noon, naglakad pasulong ang 4 na gwardya, pinalibutan sina John at Ella. Salamat sa inyong dalawa. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Dapat umalis ka na lang. Ayokong kalagkarin kayong dalawa pababa. Takot na takot si Shirley habang nakatingin kay John at Ella na may pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Iilan lang ang bantay. Wala sila sa akin. Nakangiting sabi ni John. Nakita na ni Ella ang martial arts ni John noon. Alam niyang bihasa si John at hindi nag-aalala. Brat, nakakapagsalita ka talaga. Bugbugin siya ng maayos. Siguraduhin alam niya ang kanyang lugar. Kumaway si Wilfred at malamig na sabi. Nagalit na ang 4 na gwardya sa pagmamaliit ni John sa kanila. Hindi nila gustong salakayin sina Ella at Shirley, ngunit sinugod nila si John. Ang mga bantay ko ay mga retiradong sundalo. Ang ignorante na brat na ito ay talagang tulala para sa paghamon sa kanila ng ganoon. Ang sabi ni Grover sa pang-aalipusta. Tumingin siya kay John na parang tulala.
Tama iyan. How dare they go against me? Pagbabayaran ko sila ng masakit na halaga. Nakamanman na sabi ni Maisie. Nakikita na niya ang sarili niyang tinatapakan ng buong John at Ella. Bang! 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 Nang maramdaman nilang siguradong mananalo sila, gumawa ng hakbang si John. Nagpadala siya ng ilang sunod-sunod na pag-atake, at ang mga gwardya ay lumipad kung saan-saan. Pagkatapos nito, lahat sila ay bumagsak sa lupa, na wala ng kakayahang lumaban. Paano nangyari iyon? Natigilan ang lahat sa nakita, kinusat ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwala na si John, na tumingin sa mas payat na bahagi, ay nagawang talunin ng 4 na maskuladong gwardya. Sa loob ng ilang segundo. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Si Wilfred at Daisy, sa partikular, ay nagsimulang umatras ng ilang hakbang habang nakatingin sa eksena sa takot. Gayunpaman, si Wildred ay tagapagmana pa rin ng Acme Corp. Mabilis niyang inayos ang sarili. Brat, no wonder ang yabang mo kaya martial artist ka. Gayunpaman, pera at kapangyarihan ang lahat ng mahalaga sa mundong ito. Kahit gaano ka pa katatag, wala kang magagawa sa harap ng yaman ko. Ngumisi si Wilfred. Tama iyan. 769. Brat, kilala mo ba kung sino si Young Master Javner? Siya ang tagapagmana ng Acme Corp. How dare a piece of trash like you try and go against him? Nag-react din si Grover sa wakas. Biglang nagsimulang magsalita ang lahat sa isa't isa, kaya ang taong iyon ay tagapagmana ng Acme Corp. Ang Acme Corp ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa mga pangalawang tier na pamilya ng Palanan City. Sila ay mayaman at makapangyarihan. Hindi sila isang taong makakasakit ng damdamin. Tama iyan. Sinaktan talaga ng lalaking ito si Wilfred. Tapos na siya para sa... Nag-usap-usap ang lahat at iilan sa kanila ang bumaril kay John ng mukhang naaawa at nakikiramay. Marami rin silang nagpapasalamat na hindi sila sumugod kanina. Kung hindi, wala silang magagawa laban kay Wilfred. Acme Corp. Natigilan si John, pakiramdam niya ay pamilyar ang pangalan. Matapos mag-isip tungkol dito, mabilis niyang naalala ang pangalan. Si Janice at Ava ay dating empleyado sa Acme Corp. Kakakilala lang niya sa chairman ng Acme Corp, Javner, 2 araw na ang nakakaraan. Tinuruan pa niya ng leksyon ng lalaking iyon. Dahil si Wilfred ang tagapagmana, dapat si Wilfred ang anak ng lalaking iyon. Sa pagtingin kay John na tahimik, naisip ni Wilfred na si John ay natakot sa kanyang background. Bigla siyang kumilos ng mas mayabang. Ano, natatakot ka na ba ngayon? Brat, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung alam mo ang iyong lugar, lumuhad ka at humingi ng tawad. Baka pag-isipan kung bitawan ka. Kung hindi, sisiguraduhin kung ililibing ka ng buhay. Ngumisi si Wilfred. Mahal, hindi lang ang lalaking ito. Andin din yung kawawang katabi niya. Sinampal niya ako at sinipa ako ngayon lang. Hindi mo siya madaling bitawan. Itinuro ni Maisie si Ella na baka sa mukha nito ang kasiyahan. Oo, alam ko. Nagtatakang tumingin si Wilfred kay Ella. Hindi niya tinitingnang mabuti si Ella sa buong oras. Sa malapit na inspection, talagang isang ganap na kagandahan si Ella. Maging ito ay hitsura o ang kanyang figure, si Ella ay mas mahusay kaysa kay Maisie. Bigla na lang siyang nag-isip ng masama. Brat, once na humingi ka ng tawad, pwede kang mawala. Gayunpaman, siguraduhing mananatili ang babaeng ito. Hindi ka panipaniwalang mayabang na wika ni Wilfred na parang natalo na niya si John. How dare you? Naging malamig ang ekspresyon ni John. Lalaki siya. Naunawaan niya ng buo ang iniisip ni Wilfred. Nagalit agad ito sa kanya. Sumugod siya pasulong at sinipa si Wilfred sa tiyan, pinalipad si Wilfred sa mesa sa likuran niya. Nabasag ang mesa at ilang tasa. Natahimik ang lahat dahil doon. Tiyang lalaking iyon ay talagang inatake si Young Master Javner. Baliw ba siya? Tama, mayaman at makapangyarihan ang mga Javner. Madali nila siyang patayin. Suicidal ba siya? Napatulala ang lahat habang hindi makapaniwalang nakatingin kay John. Alam na ni John kung sino si Wilfred, pero inatake pa rin niya si Wilfred. Hindi ba suicidal si John? Kasabay nito, dahan-dahang gumapang si Wilfred sa tulong ni Grover.
Mabangis niyang tiningnan si John habang nakakuyom ang mga ngipin. Brat, ang lakas ng loob mo. Maghintay ka. Hindi kita bibitawan. 770. Habang sinasabi niya iyon, kinuha ni Wilfred ang kanyang telepono para tumawag. Kalokohan. Nagbago ang ekspresyon ni Ella sa nakita. Ang Acme Group ay medyo sikat sa mundo ng negosyo. Narinig na niya ang mga ito noon at alam niyang hindi sila dapat guluhin. Kahit na ang kanyang pamilya ay isang kilalang pamilya ng mga manggagawa, ang kanilang mga kapalaran ay hindi kapani-paniwalang maliit kumpara sa Acme Group. Tungkol naman kay John. Alam niyang alam ni John ang martial arts, pero alam din niyang ulila lang si John na walang anuman. Ni siya o si John ay walang kakayahan na makipagsagupaan laban sa Acme Corp. John, alis na tayo. Hinailan ni Ella ang braso ni John, gusto nang umalis bago pa dumating ang mga tauhan ni Wilfred. Sa ganoong paraan, maaari nilang maiwasan ang paghihiganti ni Wilfred. Bakit tayo aalis? Nakita ito ni John na kakaiba. Dahil nagpasya silang tumulong, titiyakin niya ang mga bagay-bagay. Naroon pa rin ang babaeng empleyado. Hindi niya kayang iwan siya ng mag-isa. John, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang Acme Corp ay mayaman at makapangyarihan. Hindi natin kayang labanan sila. Dapat na lang tayong magmadali at umalis. Miss Shirley, sumama ka sa amin. Kung hindi tayo aalis ngayon, tapos na tayo kapag dumating na ang mga reinforcement nila. Nag-aalalang sabi ni Ella. Hayaan mo sila. Ella, huwag kang mag-alala. Acme Corp na lang. Wala silang magagawa sa akin. Nakangiting sabi ni John. Sige, tigilan mo na ang pagmamayabang. Sa tingin mo ba wala akong alam tungkol sayo? Sinaman ang tingin ni Ella si John. Pagkatapos noon, hindi na siya nagsalita pa habang pilit niyang hinihila sina John at Shirley gamit ang tig-isang kamay. Sinusubukan mong umalis. Huli na. Napangisi si Wilfred nang makita si Ella na sinusubukang umalis kasama si John. Sa sandaling sinabi niya iyon, 4 na lalaking nakasot ang sumugod sa kafe. Ang 4 na lalaking iyon ay mga bodyguard ni Wilfred. Kanina pa sila naghihintay sa labas ng sasakyan. Sa sandaling tumawag si Wilfred, agad silang sumugod. Crap, nandito na sila. Namutla ang mukha ni Ella habang nadudurog ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng mga tauhan ni Wilfred. Imposibleng makatakas sila ni John. Siyempre, hindi niya alam na walang planong tumakas si John. At least, hindi kaya ni Wilfred na palayasin siya. Ang lalaking ito ay patay na ngayon. Tama iyan. Kung humingi lang siya ng tawag kanina, baka napanatili niya ang buhay niya. Tingnan mo ngayon. Inatake niya talaga si Wilfred. Kahit na hindi siya patayin ni Wilfred, mapilayan man lang siya. Napailing ang lahat. Ang iba sa kanila ay tumingin kay John ng may simpatiya habang ang iba naman ay nag-e-enjoy sa palabas, feeling na parang suicidal idiot si John. Mr. Fred, sinaktan ako ng lalaking ito. Itinuro ni Wilfred si John habang inuutusan ng pinuno, bilasan mo, turuan mo siya ng leksyon. Pilayan ang kanyang mga paa at ipakain sa mga aso. Ang ilang mga bodyguard ay mga eksperto sa martial arts na pinili ng kanyang ama. Kaya nilang labanan ang 10 lalaki nang walang anumang problema. Lalong malakas ang pinuno. Pakiramdam ni Wilfred ay napakadali para sa kanila na talunin si John. 771. John Walker. Halos lumuwa ang mga mata ni Mr. Fred nang mapasulyap siya sa direksyong itinuro ni Wilfred. Naroon siya noong nakipag-away si Mr. Javner kay John dahil isa siya sa mga bodyguard na si Javner. Dinala kasama niya. Sa oras na iyon, sinubukan niyang salakayin si John, ngunit kahit nasa kanyang peak-acquired state, nagawa ni John na talunin siya ng kasing dali ng ABC. Hindi lamang iyon, ngunit hindi nagtagal, nagpadala ang mga West ng isa pang martial artist na nasa intermediate supreme state, ngunit hindi siya maaaring magkaroon ng pagkakataon laban kay John. Sa huli, takot na takot si Jared kay John kaya agad siyang lumuhad para humingi ng awa at hindi man lang nagdalawang isip na baliin ang sariling braso sa paggawa nito, na tuluyang nakaligtas sa kanyang buhay. Nasaksihan ni Mr. Fred ang lahat ng ito sa sarili niyang mga mata. Kaya, mas alam niya kaysa sa sino man kung gaano kalakas si John.
Hindi siya makapaniwala na sa ilang bilyong tao sa mundong ito, nalampasan ni Wilfred ang isang lalaking pinakakinatatakutan niya. Maiisip lamang ng isa kung gaano siya katikot sa sandaling ito. Para saan ka nakatayo dyan, Mr. Fred? Sige, bugbugin mo siya. Naiinip na sambit ni Wilfred. Oo, tatlo sa mga bodyguard, na kanina pa nakatayo sa likod ni Mr. Fred, ay nagbubulungan bilang tugon sa utos ni Wilfred. Dahil hindi pa nila nakilala si John noon, hindi nila alam kung gaano kalawak si John. Kapangyarihan. Maglulunsad pa lang sila ng kanilang mga pag-atake nang pumigitin si Mr. Fred. Tumigil ka. Sabi ni Mr. Fred, itinaas ang mga braso sa harapan niya para pigilan sila. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, natakot, Young Master Javner, hindi natin ito magagawa. Si John Walker ay isang taong napakalakas at hindi isa na dapat nating ipagsapalaran ang pagtawid. Siya. Makapangyarihan. Anong kalokohan? Isa lang itong walang pera na rascal sa isang motor. How dare you tell me isa siyang napakalakas? Sa tingin mo ba ako ay tulala? Natigilan si Wilfred saglit, saka may napagtanto at agad na sinulyapan si Mr. Fred na may malamig na tingin. Mr. Fred, kilala mo ba siya? Kaibigan mo ba siya, at sinusubukan mo lang siyang protektahan? Hindi ako, Young Master Javner, hindi ko maaaring sabihin sa iyo kung sino ang lalaking ito, ngunit maaari mong tawagan si Master Javner at tanungin siya tungkol dito. Saka mo malalaman na hindi ako nagsisinungaling. Sagot ni Mr. Fred. Totoo ba yan? Medyo nag-aalinlangan si Wilfred dito, ngunit upang magkamali sa panig ng pag-iingat, dinial niya ang numero ng kanyang ama. Pare, binugbog ako ng isang dod sa restaurant. Binigyan ni Wilfred ang kanyang ama ng maikling paglalarawan kung ano ang nangyari. Ano? Sino ang gumawa nito? How dare they? Ang ama ni Wilfred na si Donald ay napasigaw sa takot dito. Ito ang kawawang bastos na nagngangalang John Walker. Ipinatawag ko si Mr. Fred dito para tulungan akong maghaiganti, ngunit tumanggi siyang gawin iyon at iginiit pa niya na siya ay isang taong napakakapangyarihan, medyo naiinis na sagot ni Wilfred. Sandali lang, sabi mo. Ang pangalan niya ay John Walker. Halos mabitawan ni Donald ang kanyang telepono sa gulat. Tama iyan. Sinabi ni Mr. Fred na ang kanyang pangalan ay John Walker. Bakit? Anong masama doon? Bumilis ang tibok ng puso ni Wilfred at nagsimulang bumangon ang masamang pakiramdam nang maramdaman niya ang takot na gumagapang sa boses ng kanyang ama. Ikaw, mabigat ang problema mo. Ang John Walker na iyon ay isang pambihirang kapwa kahit si Jared West ay sumuko sa kanya at kailangang lumuhod para humingi ng awa. May death wish ka ba? Galit na sabi ni Donald. Ano? Pakiramdam ni Wilfred ay tila siya ay tinamaan ng kidlat at ang kanyang buong katawan ay agad na nanigas sa sobrang gulat. Ang West ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa Palanan City at si Jared West ay mas mataas sa social totem pole kaysa sa kanya. Kung hindi man lang matalo ni Jared si John Walker, nangangahulugan ito na hindi siya naninindigan kahit isang pagkakataon. Ama, ano ang dapat kong gawin ngayon? Namutla ang buong mukha ni Wilfred na parang multo. 772. Wilfred, isang beses ko lang nakilala si John Walker, pero sa pagkakatagpo ko sa kanya, sa tingin ko ay hindi naman siya malupit o walang pusong tao. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad sa kanya ngayon din. Kung taos puso ka, sigurado akong pipiliin ka ng isang taong makapangyarihan sa lahat na magpakita ng awa sa iyo, sabi ni Donald, sinusubukang manatiling kalmado hanggat kaya niya, sa kabila ng pagkabalisa na dumadaloy sa kanyang puso. Oh, sige. Ibinaba ni Wilfred ang telepono, nanginginig ang mga paa sa takot. Nawala na sa kanya ang lahat ng kayabangan at pagmamataas na ipinamalas niya ilang minuto lang ang nakalipas. Nagulat ang mga manunood sa tanawing ito. Kakaiba yun. Bakit hindi pinaponte ni Young Master Javner ang kanyang mga tauhan para sundan si John? Sino ang nakakaalam? Marahil ay tumawag siya ng isang malakas na koneksyon sa gobyerno at humiling sa kanya na tulungan siyang alisin ang taong iyon minsan at magpakailanman. Oo, mukhang posible iyon. Baka sa mukha nila ang pag-aalinlangan at pag-uusisa habang sinusubukan nilang hulaan ang ginawa ni Wilfred.
Karamihan sa kanila ay naninindigan na malamang na tumawag si Wilfred sa ilang katawan ng gobyerno, tulad ng pulisya, upang ayusin ang kanyang mga gawain upang hindi siya makasuhan sa pananakit kay John. Gayunpaman, si Wilfred ay hindi kasing optimistiko ng inaakala ng mga manunood. Namumutla ang buong mukha niya habang maliliit na hakbang patungo sa direksyon ni John. Sa wakas, nang marating niya si John, bumigay ang kanyang mga paa mula sa ilalim niya, at sa gulat at takot ng lahat, lumuhad siya sa harapan ni John. Paano ito mangyayari? Labis na nabigla si Ella dito, tulad ni Maisie at Mr. Grover. Natigilan ang lahat sa silid dahil dito, walang sinuman sa kanilang matino ang nag-iisip na isang araw ay luluhod si Wilfred Javner, ang tagapagmana ng Acme Corp para humingi ng awa kay John Walker. Ano ang nangyayari? Nagpalitan ng mga tingin ang lahat ng labis na pagkalito. Mahal, anong ginagawa mo? Bakit lumuhad ka sa tusok na ito? Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, mabilis na sinubukan ni Maisie na tulungan si Wilfred na makatayo. Tumahimik ka. Putol ni Wilfred at hinampes siya mismo sa pisngi niya. Ano, bakit mo ako sinampal? Napabuntong hininga si Maisie, napahawak sa kanyang nanunuot na pisngi sa pagkataranta. Sinaktan kita kasi deserve mo yan. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Walker kasama ko. Angal ni Wilfred na mumuo ang sama ng loob sa kanya. Kung hindi dahil sa kukulaitan ni Maisie, hindi man lang sila mag-cross ang landas ni John Walker. Ano? Gusto mo lumuhad ako para sa kanya? Imposible yan. Hindi makapaniwala si Maisie sa kanyang narinig. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, nakaluhod ka ba o hindi? Putol ni Wilfred, nag-aalab ang galit sa kanyang madilim na mga mata. Gagawin ko. Laking gulat ni Maisie sa sobrang mali siya sa mga mata ni Wilfred. Siya ay lihim lamang na manliligaw at sa gayon ay umaasa pa rin sa kanya upang tustusan ang karamihan sa kanyang mga materyal na pangangailangan. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na suwayan ng alinman sa kanyang mga utos. Dahil doon, pinigilan niya ang matinding kahihiyang naramdaman at nagpatuloy sa pagluhod sa harap ni John. Ikaw rin. Lumuhod ka. Itinuon ni Wilfred ang kanyang tingin kay Mr. Fred at sa kanyang mga commander. Kumalabog. Napaluhod si Mr. Fred at ang iba pang bodyguard. Tiyak na isang nakakatawang tanawin ang makakita ng napakaraming tao na lumuluhod para sa isang lalaki. Sigurado, si Mr. Javner ay hindi maaaring mabaliw. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa gulat sa tanawing ito. Walang sino man sa kanila ang makapaniwala sa kanilang mga mata. Anong nangyayari, John? Bakit lumuluhod ang lahat para sa iyo? Natatarantang sabi ni Ella. Who knows what went wrong inside their heads? Nagkibit-balikat si John. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ang lalaking, ilang minuto lang ang nakalipas, ay determinadong magpakita sa kanya maaaring magbago ng husto sa loob ng ilang sandali. Para naman kay Mr. Fred at sa iba pa, wala siyang pakialam sa kanila. Hindi niya naalala si Mr. Fred at kaya hindi niya alam na nagsimula ang lahat dahil nakilala siya ni Mr. Fred mula sa kanilang naunang pagkikita ilang araw na ang nakakaraan. 773 Mr. Walker, hindi ko nakilala ang kadakilaan kahit na ito ay inilagay sa harap ko, at ako ay tunay na humihingi ng paumanhin sa pagkakasala sa iyo. Patawarin mo ako sa aking kawalang ingat, pakiusap ni Wilfred. Anong mali? Di ba sabi mo gusto mo akong piling ngayon? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Nagtataka na itinaas ni John ang kanyang mga kilay, ngunit ang totoo, maaari niyang hulaan na malamang na nalaman ni Wilfred ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, na humantong sa kanyang 180. Antas ng pagbabago sa ugali. Hinding-hindi ako maglalakas loob na gawin ito. Ego ko lang ang pinag-uusapan, at hindi ko sinadya ang anumang pagkakasala. Patawarin mo ako, Ginoo, si Wilfred ay napawisan ng marinig ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa paghampas sa kanyang sarili sa mukha ng maraming beses, desperadong sinusubukang patunayan ang kanyang sinseridad kay John. Nagbubulungan ang mga manunood dahil dito. Sino ang lalaking ito? Hindi ako makapaniwala na takot siyang Master Javner sa kanya kaya agad siyang lumuhad at sinampal pa ang sarili para lang humingi ng awa. Maaari ba siyang isang taong mas makapangyarihan kaysa sino man sa mga Javner? Parang ganon. Baka minamaliit natin siya.
Napalingon ang lahat kay John na may gulat at gulat. Ngayong umunlad na ang mga bagay-bagay, sa wakas ay napagtanto nila na ang lalaking ito na nakatayo sa harapan nila ay malamang na gumamit ng mga kapangyarihan na halos hindi nila maisip. Kung hindi, hindi sana matatakot si Wilfred sa kanya. Maging sina Maisie at Mr. Grover ay nagsimulang mapagtanto ito. Hindi akalain ni Maisie na ang isang taong mukhang walang tirahan gaya ni John, isang mahirap at gaskasan na lalaki na may motorsiklo, ay magiging isang taong mas makapangyarihan kaysa sa mga Javners. Namutla ang buong mukha niya, at saglit, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kumalabog. Sa sandaling dumating si Mr. Grover, lumuhad siya para samahan sina Maisie at Wilfred. Sir! Hindi ko sinasadyang masaktan ka ngayon lang. Mangyaring tanggapin ang aking tame time na paghingi ng tawad, bulong niya na may nakakatakot na tingin. Kahit na hindi siya direktang nakipag-away kay John, pinahintulutan niya ang kanyang mga gwardya na salakayin si John, at ngayong napagtanto niya kung gaano kagalang si John, natatakot siya kung paano siya mapaparusahan sa pagtawid sa kanya. Maisie, hindi ka ba hihingi ng tawad kay Mr. Walker sa iyong pagkakamali? Putol ni Wilfred, binaril ng makahulugang sulyap si Maisie. Oo. Kinikilala at inaako ko ang buong responsibilidad para sa aking bastos na pag-uugali ngayon, Mr. Walker. Mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong paghingi ng tawad, si Maisie ay labis na natakot sa puntong ito na nagsimula siyang manginig. Noong pinilit siya ni Wilfred na lumuhad ngayon, nakaramdam siya ng lubos na kahihiyan dito, ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto niyang hindi niya kayang tawirin si John. Siya ay manliligaw lamang ni Wilfred at hindi siya nang ahas na tawirin ang isang tao na kahit si Wilfred ay hindi nang ahas na masaktan. Natahimik si John habang nakatitig sa mga taong nakaluhod sa harapan niya. Habang mas tahimik si John, mas naging nakakatakot si Wilfred at ang iba pa. Nag-aalala sila na hindi sila patatawarin ni John at nag-iisip sila ng mga paraan para parusuhan sila. Humihingi ng paumanhin sa aking kaibigan at sa babaeng iyon doon, Shirley. Mahinahong sabi ni John. Oo, mabilis na bumaling sina Wilfred at ang iba pa kina Ella at Shirley. Humingi sila ng tawad at humingi ng kanilang awa. Si Shirley ay isang mag-aaral sa kolehiyo at nalilito sa bagay na ito. Hindi pa siya nakaranas ng ganito noon at medyo nalilito kung paano ito haharapin. Si Ella, sa kabilang banda, ay dumaan sa mga malalaking kaganapan sa kanyang buhay at hindi nagtagal ay kumalma. John, dahil nag-sorry na sila, huwag na nating ituloy ito. Nawala na ang galit niya nang makita niya kung gaano kaseryoso ang mga taong ito sa kanilang paghingi ng tawad. Nang makita ni Ella o Shirley na tila ayaw pang dagdagan pa ito, hindi sinasadya ni John na itulak ang mga bagay-bagay. Siya ay miyembro ng kaharian ng Supreme Masters kung tutusin, at ang mga taong tulad niya ay hindi nahuhuli sa maliliit na bagay na tulad nito. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte. Hahayaan na lang kita minsan, pero kung makatagpo ulit ako ng nito, hindi ka na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. 774. Malamig ang tono ni John nang sabihin niya ito. Salamat, makapangyarihan. Ipinapangako namin na hindi na ito mangyayari sa pangalawang pagkakataon. Matapos marinig ito, sa wakas ay naglakas loob na bumangon si Wilfred at ang iba pa. Sa puntong ito, ang likod ng kanilang mga kamiseta ay lubos na nabasa ng malamig na pawis. Si Wilfred ang pinakabalisa sa kanilang lahat simula nang marinig niya sa kanyang ama na nang tumawid si Jared kay John, hindi lang kailangan niyang lumuhad para humingi ng awa, kundi nabali pa niya ang kanyang sariling braso para makabawi. Ang katotohanan na hindi siya pinilit ni John na baliin ang kanyang sariling braso at sa halip ay piniling patawarin siya kaagad ay isang himala. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Wilfred, pinili ni John na patawarin siya dahil lamang siya sa isang ordinaryong tao at hindi isang martial artist. Hindi lang iyon, ngunit dahil maagang dumating ang kanyang paghingi ng tawad, ayaw ni John na gamitin ang kanyang martial arts expertise bilang leverage kay Wilfred, kaya naman pinili niyang pakawalan sila. At saka, pakibayaran ang sweldo ni Miss Shirley ngayon, at dahil nasample siya ng walang dahilan ngayon, gusto kong bigyan mo siya ng kabayaran. Matipid na sabi ni John. Oo, pakihintay sandali, sagot ni Mr. Grover, pagkatapos ay mabilis na nawala sa likod ng counter at kinuha ang dalawang makakapal na stack ng cash.
Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang sirang estudyante, si Shirley ay isang babaeng may integridad at kumuha lang ng ilang mga tala na katumbas ng kanyang araw na sahod na humigit kumulang $150, tumangging kumuha ng kahit $1 pa. Tungkol naman sa kabayaran sa pagsampal ni Maisie ng walang dahilan, kumuha lang siya ng ilang dosenang dolyar bilang kabayaran para sa kanyang mga medikal na bayarin. Lahat ng nanunood nito ay hindi maiwasang makaramdam ng higit na paghanga sa dalagang ito. Matapos maayos ang lahat, parehong umalis sina John at Ella sa kafe, at natapos din ni Shirley ang kanyang shift. Nakahinga ng maluwag si Wilfred at ang iba nang makita nilang paalis na si John, na parang may natanggal sa kanilang balikat. Mahal, itong lalaking ito, sino siya? Siya ba ay inapo ng isa sa mga pangunahing pamilya sa Palanan City? Tanong ng isang maputlang mukha na Maisie. Isinasaalang-alang na si Wilfred ay nagmula sa Acme Corp, na isa sa pinakamayamang at makapangyarihang mga korporasyon sa lungsod. Ang katotohanan na ang taong ito ay labis na natakot kay Wilfred ay nangangahulugan na tiyak siya ay nagmula sa isang pamilya na mas maimpluwensyang kaysa sa mga Javners. Maging si Mr. Grover ay ganoon din ang naisip. Hindi ko alam, at sa totoo lang, hindi ko nga alam kung sino siya. Gayunpaman, sinabi sa akin ng tatay ko na ilang araw na ang nakalipas, tinawid ni Jared West ang lalaking ito, at hindi lang kailangan niyang lumuhod para humingi ng awa, nabali pa niya ang sarili niyang braso bilang kabayaran. Isang himala na nakalabas pa tayo dito ng buhay. Sabi ni Wilfred na medyo kinakabahan pa sa engkwentro nila ni John. Ano? Hindi ba't ibig sabihin ay mas makapangyarihan pa siya kaysa sa alinmang malalaking pamilya? Parehong natigilan dito sina Maisie at Mr. Grover. Noong una ay inakala nila na si John ay isa sa mga direktang inapo ng mga pangunahing pamilya, ngunit ngayon, pagkatapos marinig ang sinabi ni Wilfred, napagtanto nila na malamang na mas makapangyarihan si John Walker kaysa sa inaakala nila kung hindi, si Wilfred ay hindi kailanman matatakot ng ganito. Sa kanya. Oo, parang posible iyon. Maisie, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Maswerte tayong magkasamang makaalis dito ng buhay, ngunit sa hinaharap, kailangan mong pigilin ang iyong init ng ulo. Kung gumawa ka ulit ng gulo, huwag mo akong sisihin sa hindi mo pagtulong sa hinaharap. Nagbabala si Wilfred. Oo, naiintindihan ko. Nanginginig si Maisie ngunit hindi naglakas loob na tumutol. Sa labas ng kafe, tumakbo si Shirley para maabutin sina John at Ella. Hey, please wait for me. Tawag niya sa kanila. Anong problema, Shirley? Nagdududang tanong ni na John at Ella nang lumingon sila at nakitang siya iyon. Gusto ko lang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin ngayon lang. 775. Si Shirley ay lubos na nagpapasalamat sa kanilang tulong. Yumuko siya sa kanilang dalawa bilang pasasalamat. Hindi na kailangang magpasalamat sa amin. Lahat ng ito ay nasa isang araw na trabaho. Ngumiti si John. Hindi niya inaasahan na maabutin sila ni Shirley para lang magpasalamat. Please, I really want to repay the two of your help. Gusto kitang bilhan ng tanghalian bukas para magpasalamat. Para dito. Malaya ka ba? Medyo nahihiyang tanong ni Shirley, kumikinang ang mga mata sa pag-asa. Hindi na kailangan. Umiling si John. Masasabi niya na si Shirley ay isang mahirap ngunit masipag na mag-aaral sa kolehiyo at ayaw niyang gastusin niya ang kanyang pinaghirapang pera sa kanya. Pero, mapilit si Shirley. Shirley, hindi mo kailangan gawin iyon. Kailangan nating dalawa sa isang lugar ngayon para mapag-usapan natin ang tungkol sa tanghalian sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Ella. Ang integridad at kabaitan ni Shirley ay naantig sa kanya at hindi niya maiwasang mahalin ang masipag na dalagang ito. Oh, sige. Nabigo si Shirley para sabihin. Shirley, ito ang name card ko. Kung may maitutulong ako sa iyo sa hinaharap, huwag mag-atubiling tawagan ako. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagpasya si Ella na ibigay kay Shirley ang kanyang contact. Sige, salamat sayo. Itinago ni Shirley ang name card, nakangiti. Ngayong nagkaroon na siya ng contact ni Ella, maaaring isang araw ay makontak niya sina John at Ella, at magkakaroon siya ng pagkakataon na i-treat sila sa tanghalian. Nawala ang lahat ng kanyang pagkabigo sa pagkaunawang ito, at isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Well, paalam na. Sana magkita tayong dalawa.
Nagpaalam na si Shirley sa kanila at umalis na. Matapos pagmasdan ng papa-atres na figure ni Shirley, tuluyang niliinggan ni Ella si John na may kakaibang tingin. Bakit mo ako tinatitigan ng ganyan, Ella? May dumi ba sa mukha ko? Hinawakan ni John ang kanyang mukha. Nagtatanong. John, nagtataka lang ako kung paano ka, isang walang pera, walang pangalan na ulila, nakuha ang isang taong kasing kapangyarihan niyang Master Javner para humingi ng tawad sa iyo. Anong nangyayari? Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Ella habang inaalala ang nangyari. Bago umalis si John sa Elegante Group, matagal na silang nagtutulungan at sa gayon, naisip niyang kilalang kilala niya ito. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos lamang ng ilang buwan na hindi siya nakikita, bigla niyang napagtanto na nagbago na si John at hindi na niya kilala ang lalaking ito. Well, nakipag-away ako sa presidente ng Acme Corp ilang araw na ang nakalipas at pinarusahan siya sa kanyang ginawa. Marahil ay nakilala ako niyang Master Javner at hindi siya naglakas loob na tumawid sa akin, kaya mas pinili niyang humingi ng tawad sa akin, sagot ni John. Hindi niya alam kung saan magsisimulang ipaliwanag ang mga pangyayari ilang araw na ang nakakaraan, kaya sa halip ay isang maikling paliwanag na lang ang ibinigay niya kay Ella. Oh! Napabuntong hininga si Ella. Alam niya na si John ay isang pambihirang martial artist at hindi siya magugulat na malaman na siyang Master Javner ay humingi ng tawad kay John dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang bituka ay nagsasabi sa kanya na ang mga bagay ay hindi ganoon ka-simple, ngunit tila hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kung ano ang mali. Kahit na isa kang magaling na manlalaban, John, ngunit ang martial arts ay hindi magdadala sa iyo saan man sa modernong lipunang ito. Mangyaring mag-ingat sa hinaharap at huwag hayaang bumalik ito upang kagatin ka. Mataimtim na sabi ni Ella. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang ilang pangunahing pagtatanggol sa sarili ngayon at madali akong lalaban. Ngumiti si John. Sige, huwag kang masyadong mayabang. 776. Di ba sabi mo gusto mong bilhin ang Elegante Group? Well, kung maaari mong sabihin ito, mas mahusay mong sabihin ito. Ibigay ang pera, at sa wakas ay maniniwala ako sa iyo. Nilaibat ni Ella ang mga mata sa kanya. Mas pamilyar siya sa sitwasyong pinansyal ni John, at sa gayon ay hindi niya akalain na makakaubos si John ng $650 milyong. Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Susubukan ko ang aking makakaya, at bibigyan kita ng pinakabagong sagot bukas. Napabuntong hininga si John. Sige, maghihintay ako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito kung hindi ka makabuo ng pera para bilhin ang Elegante Group, kailangan mong ipangako sa akin na tutulungan mo akong kumbansihin si Stacy na magbago ang isip niya. Palihim na sabi ni Ella. Ang totoo, hindi niya masyadong inaasahan na mabili ni John ang kumpanya. Ang tanging hiling niya ay tulungan siya ni John na hikayatin si Stacy, ngunit kung matagumpay na makumbinsi ni John si Stacy o hindi ay isang set ng mga problema para sa isa pang araw. Lumabas ang dalawa sa hotel at bumalik sa kani-kanilang tahanan. Sheer Mansion. Natagpuan ni John si Cynthia sa isang dojo sa likod bahay. Sa sandaling ito, si Cynthia ay nakasuot ng fuchsia tracksuit na perpektong yamakap sa lahat ng kanyang mga kurba, at pinagsama sa kanyang matalas, angular na katangian at kagandahan, siya ay nagmukhang isang sinaunang diyosa na nabuhay. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa puso ni John nang masilayan niya ang napakagandang babae sa harapan niya. Siya ay isang buhay, humihinga na tao na may damdamin, pagkatapos ng lahat, at mula nang magsimula siyang manirahan sa mga shears, ginugol niya ang bawat oras ng paggising kasama si Cynthia at napalapit sa kanya. Tsaka isa si Cynthia sa Four Beauties, at bilang lalaki, imposibleng labanan siya nito. Tila nahulog si John kay Cynthia nang hindi niya namamalayan, ngunit sa kabila noon, alam niyang si Stacy pa rin ang babaeng mahal niya, at kahit gaano pa katagal ang lumipas, hinding-hindi mapapalitan ni Cynthia si Stacy. Anong ginagawa mo dito, John? Napangiti si Cynthia nang maramdaman niya ang titig ni John sa kanya, itinigil niya ang kanyang pagsasanay, at humakbang palapit sa kanya. Cynthia, kailangan ko ng tulong mo. Nag-aalangan na sabi ni John. Oh, ano yon? Tanong ni Cynthia. Nabalitaan ko lang na si Stacy ay nagpaplanong magbenta ng Elegante Group at balak kong bilhin ito mula sa kanya. Sabi ni John. Ano? Natigilan si Cynthia dito.
Saglit niyang pinag-isipan ito, at sa wakas ay naunawaan niya ang tunay na intensyon ni John. Kinagat niya ang kanyang mga labi sa disgusto at sinabing, "John, hindi ba sinabi mo na hindi mo susubukang tulungan ang mga kabataan? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Ako ay humihingi ng paumanhin." "Ako." Parang hindi ako makaget over kay Stacy, medyo nahihiyang sagot ni John. Alam niyang interesado si Cynthia sa kanya, pero si Stacy ang pinakamamahal niya at ang unang babaeng nahuhulog sa kanya. Ngayong nagkaproblema na si Stacy, wala na siyang paraan para tumayo at manood ng hindi tumulong. "Ikaw." Nairita si Cynthia dito, pero at the same time, alam niyang wala siyang magagawa. "John, alam mo na ang St. Ian Group ay hindi pa ganap na nakakatayo, sa pananalapi, at wala kaming pera para bilhin ang Elegante Group." Napahawang ang labi ni Cynthia sa hindi pagsang-ayon at medyo nagseselos na Simon Gott. "Alam ko, kaya gusto kong tulungan mo akong hilingin kay Elder Shear na pautangin ako ng $650 milyong, nahihiyang sabi ni John. Ngayong nasangkot na ang Shear sa pagsisikap na pabagsakin ang Young Group, alam niyang hindi papayag si Benedict na pautangin siya ng pera para tulungan si Stacy and the Youngs. Imposible yan. 777. Kami ni Stacy ay kakumpetensya, kaya paano ko siya matutulungan? Nagtatampo na sabi ni Cynthia at tinanggihan ang hiling ni John. "Cynthia, huwag kang masyadong sabik na tanggihan ako. Mangyaring isipin na ito ay isang pabor sa akin. Alam ko na ang $650 milyon ay hindi maliit na bilang, ngunit handa akong ilagay ang aking bahagi sa St. Ian Group sa linya at ipahiram ang perang ito mula sa iyo. Sa hinaharap kapag nasa tamang landas ang St. Ian Group, ibabalik ko ang pera sa iyo ng may interes." Seryosong sabi ni John. Nabaliw ka na ba? St. Ian Group ang iyong pundasyon, pinaalis ka ni Stacy and the Youngs, pero ngayon, handa kang gamitin ang lahat ng binuo mo para tulungan sila. Gaano ka katanga? Galit na galit si Cynthia dito. "Hindi ako tanga. I just don't want to leave any regrets." Bamantong hininga si John. Ang dahilan kung bakit gusto niyang bilhin ang Elegante Group ay dahil sa isa, gusto niyang tulungan si Stacy, at para sa dalawa, ang Elegante Group ay kung saan nakahiga ang marami sa kanyang pinagsama-samang mga alaala kasama si Stacy, at hindi niya nais na ang kumpanyang ito ay mapunta sa kamay ng ibang tao. Kaya naman, gaano man kasama ang pakikitungo ni Stacy sa kanya, ang tanging nais niya ay umalis ng walang pagsisisi. "Aatakihin ako sa puso dahil sa iyo." Bulalas ni Cynthia. Sa kabila nito, hindi niya maiwasang makaramdam selos na dumadaloy sa kanyang ugat. Naiinggit siya kung gaano kadaling nakawin at napanatili ni Stacy ang puso ni John hanggang ngayon. Kung mamahalin siya ni John gaya ng pagmamahal niya kay Stacy. "Cynthia, tutulungan mo ba ako?" Seryosong tanong ni John. Sige. Tutulungan kita," sabi ni Cynthia. Alam niya na ang pagkawala ni Stacy ay isa sa pinakamalaking pagsisisi ni John, at dahil determinado si John na tulungan si Stacy, nag-aalala siya na ang pagpigil sa kanya ay magreresulta lamang sa pagnanais nitong makasama pa si Stacy. "Seryoso ka dyan? Ang galing. Salamat, Cynthia, salamat." Tuwang-tuwang lumukso si John sa hangin at niyakap si Cynthia sa isang masayang yakap. "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Kasing tanga mo rin ako, at ayoko ding mag-iwan ng pagsisisi," kakaibang ekspresyon ang sinabi ni Cynthia. Dahil si John ay handang magsakripisyo ng labis para kay Stacy, ano ang masasabing hindi niya ito magagawa para sa kanya? Marahil, ito ang ibig sabihin ng pag-ibig. "Cynthia, I'm sorry." Binitawan ni John si Cynthia. Naantig siya sa kabaitan nito, ngunit kasabay nito, hindi niya maiwasang makonsensya pa sa pagmamahal nito. "Huwag kang mag-alala. Ginawa ko ang desisyong ito sa sarili kong kagustuhan." Smiled at him. Alam niyang nagawa niyang buksan ni John ang puso nito para sa kanya, at naniniwala siya na hanggat nagpapatuloy siya, tuluyang makakalimutan ni John si Stacy at tatanggapin ang kanyang pagmamahal balang araw. "John, kakausapin ko si Lolo ngayon at hihilingin sa kanya na pautangin ka ng $650 milyong. As for pledging your shares of St. Ian Group, one don't think that is needed, considering your relationship with our family," pilyong sabi ni Cynthia. "Walang magagawa.
Pinipilit kong i-pledge ang aking mga share, at sigurado akong makakapagligtas ito sa iyo ng maraming problema. Matigas ang ulo ni John. Well, okay lang. Sa wakas ay pumayag na rin si Cynthia pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Kahit na ang kanyang lolo ang pinuno ng pamilya, 650 milyong dolyar ay hindi maliit na halaga, at kahit na si Benedict ay handang ipahiram ang perang ito kay John, ang iba pa sa pamilya ay tiyak na magkakaroon ng kanilang mga reserbasyon. Kung may sangla ni John ang kanyang mga bahagi, mas madaling kumbansihin at makakuha ng kasunduan mula sa natitirang bahagi ng pamilya. Natagpuan ni Cynthia ang kanyang lolo, at pagkatapos ng ilang panghihikayat, kasama ang garantiya ni John, sa wakas ay pumayag ang mga shares na ipahiram ang pera sa kanya. 778. Bukod dito, nagawa ni John na kumuha ng 130 milyong dolyar mula sa mga pondo ng St. Ian Group, at pinagsama-sama, mayroon siyang humigit kumulang 780 milyong dolyar na higit pa sa sapat upang bilhin ang Elegante Group. Nagsimulang bumuhos ang ambon kinaumagahan, at dahil sa sama ng panahon, hindi na lumabas ng bahay si Ella at sa halip ay mas pinili na lang niyang hintayin ang balita ni John sa bahay. Siyempre, hindi niya akalain na magagawa ni John na panindigan ang pangako nito, kaya halos hinihintay na lang niya ang pag-amin nito ng pagkatalo at tulungan siyang baguhin ang isip ni Stacy. Naghintay siya ng isang buong umaga, at nang nagsisimula na siyang mawala ng pasensya, sa wakas ay natanggap niya ang tawag ni John. Niyaya niya itong magkita sa isang magarbong restaurant malapit sa sentro ng lungsod. Pagdating ni Ella, nakaupo na si John sa isa sa mga booth, naghihintay. Anong problema, John? Aaminin mo ba ang pagkatalo ko sa hindi pagkukuha ng pondo? Pabirong sabi ni Ella sabay upo sa tapat niya. Anong ibig mong sabihin? I failed to acquire the funds. Mayroon na akong 780 milyong dolyar, kaya sapat na ito para mabili ang Elegante Group, hindi ba? Sagot ni John na nakangiti ng nakakaloko. Ang totoo, ang Elegante Group ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 570 milyong dolyar, at ibinunyag ni Ella sa kanya noong isang araw na balak ni Stacy na ibenta ang kumpanya sa halagang 650 milyong dolyar. Gayunpaman, naghanda siya ng dagdag para magamit niya ang perang ito para tulungan si Stacy ng palihim. 780 milyon. Sok, I can see right through your tricks, so stop trying to fool me. Ngumuso si Ella. Hindi siya makapaniwala na makalipas lamang ang isang araw, nakaipon si John ng dagdag na 130 milyong dolyar. Siya ay magiging isang tanga kung maniniwala sa kanya. Hindi kita niloloko. Ito yung resibo na na-print ko mula sa bangko. Kung bibigyan mo ako ng account ng kumpanya ng Elegante Group, ililipat ko kaagad ang pera. Naglabas si John ng isang pirasong papel at inilagay sa harap ni Ella. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Ella sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang isang taong walang pera gaya ni John ay makakakuha ng 780 milyong dolyar sa magdamag. Ito ay hindi kapani-paniwala. Pagkaraan ng mahabang panahon, tuluyang nawala ng malay si Ella, at binigyan niya ng isang beses over si John na parang hindi niya nakilala ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan. John, sabihin mo sa akin, paano ka napasok ng ganito? Pera. Paano mo nagawa? Hindi makapaniwalang tanong niya. Well, I have my ways. Ngumiti si John. Dahil napakaraming koneksyon ang nasasangkot, ayaw niyang mabigatan si Ella sa mga detalye at pinalampas na lang ito. Huwag mo akong tangkaing ipatronize. Nagsisimula na akong maghinala na naging sugar baby ka ng iba, hindi ba? Tanong ni Ella. Ano bang pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba gagawa ako ng ganyan? Natuwa naman si John dito. Siyempre gusto mo. Kung hindi, paanong ang isang ordinaryong tao na tulad mo ay biglang napasok sa napakaraming pera? Confident na tumango si Ella. Marahil kahit sinong babae ay hindi man lang bibigyan ng pangalawang sulyap si John, ngunit si Ella ay nahulog ng husto para sa kanya, at sa kanyang palagay, si John ay parang isang piraso ng kayamanan na kailangan ng mundo. Hindi na siya magtataka kung ang isa pang mayamang babae na may kakaibang panlasa ay mag-isip at kunin siya bilang isang sugar baby. 770. Sige, huwag ka nang mag-wild guess. Sasabihin ko sa iyo ang totoo.
Pagkatapos umalis sa Elegante Group, nagtayo ako ng bagong kumpanya na tinatawag na St. Ion Group, at medyo maganda ang takbo nito nitong mga nakaraang araw. Nang makita kung gaano siya kapanipaniwala na malaman ito, sa wakas ay nagpa siya si John na sabihin sa kanya ang totoo, pero bago pa man siya makatapos, pinutol na siya nito. Nagtayo ka ng kumpanya. Huwag mo akong subukang lokohin. Wala kang pera o koneksyon, kaya paano mo ito makukuha? Nagdududang sabi ni Ella. Bilang miyembro ng mas mataas na pamamahala ng Elegante Group, pamilyar siya sa mundo ng negosyo, ngunit dahil ang St. Ion Group ay hindi pa nakakagawa ng pangalan para sa sarili nito, hindi pa niya ito narinig noon at sa gayon ay walang ideya na si John ay, sa katunayan, ang presidente. Siya ay nasa ilalim pa rin ng impresyon na siya ay nagyayabang. Hindi kita niloloko. Nagsasabi ako ng totoo. Itinatag ko ang kumpanyang ito sa ibang tao. Sila ang may pananagutan sa cash flow, samantalang ako ang namamahala sa teknikal na sektor, paliwanag ni John. Hindi niya binanggit na business partner niya si Cynthia, baka hindi maintindihan ni Ella ang mensahe niya at isipin na kinuha siya ni Cynthia bilang sugar baby. Oh! Sa wakas ay naintindihan na ni Ella. Alam niyang si John ang utak sa likod ng cosmeceutical line ng Elegante Group kahit na walang pangalan si John, isa itong matalino at may kakayahang tao. Sa makatuwid, hindi siya nagulat nang malaman na si John ay nakahanap ng isang kumpanya sa ibang tao batay sa kanyang teknikal na kadalubhasaan. Ngunit kahit na nagtatag ka ng isang kumpanya sa ibang tao, ito ay kakatapos lang, kaya paano mo nagawang i-fork out ang 780 milyong dolyar na halaga ng mga ari-arian? At saka, hindi ko akalain na papayag ang business partner mo dito. Nagdududang tanong ni Ella. Nahulaan niya na ang kumpanya ni John ay malamang nang simulang lumipad, kaya hindi inaasahan ng isang tao na makakapagbigay si John ng ilang milyong dolyar, mas mababa sa 780 milyon. Isinalo ko lahat ng share ko at nagpautang. Sagot ni John. Ano? Ikaw, agad na naintindihan ni Ella at natahimik siya sa natuklasang ito. Kahit na hindi niya alam kung saan nanggaling si John ng pera, alam niya na malamang na nagbayad ito ng mabigat na presyo at nagsagawa ng maraming mga string upang makuha ang pera. Anong problema, Ella? Tanong ni John, naramdaman niyang may mali. Nothing, napabuntong hininga si Ella. Alam niya na bilang isang taong walang pangalan sa ilalim ng kanyang pangalan, si John ay dapat na gumawa ng isang pambihirang halaga ng pagsusumikap para lamang makapagtayo ng isang kumpanya sa ibang tao. Ang mga kabataan ay nagtaksil kay John at pinalayas siya sa kanilang bahay, ngunit hindi lamang itinaas ni John ang kanyang ulo, ngunit handa pa siyang magsakripisyo ng labis upang iligtas ang Elegante Group. Napakaraming inilagay ni John sa linya para lang matulungan si Stacy. Stacy, hindi ko alam kung anong problema mo, paano ka makikipaghiwalay sa isang tulad ni John na handang isakripisyo ang lahat para sa iyo. Tahimik na tanong ni Ella. Hindi niya maiwasang malungkot dahil dito. Kung tutusin, mahal niya si John, at hinangad niyang mahalin siya ni John kahit isa-ikasampu ng kung paano niya minahal si Stacy. Ella, pag-usapan natin ang mga detalye. Balak kong gamitin ang 780 milyon para bilhin ang Elegante Group, paano iyon tunog? Diretsong tanong ni John. 780? Oo, ayos lang. Sinadya ni Stacy na ibenta ang Elegante Group sa halagang 650 milyon, kaya hindi mo na kailangang magbayad ng ganoon kalaki, pag-amin ni Ella. Okay lang yan, pinipilit kong magbayad ng 780 milyon. I think worth this ang potential ng Elegante Group, mahinahong sagot ni John. Ikaw. Natigilan si Ella dito. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa industriyang ito, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang tao na hindi lamang humihingi ng negosasyon kundi nagboluntaryo pa na itaas ang presyo ng isang kumpanya. Gayunpaman, sa pag-iisip, naunawaan niya na ito ang paraan ni John para tulungan si Stacy. Ella, may kailangan pa ako sa tulong mo. Umaasa ako na maaari mong pangasiwaan ang lahat tungkol sa pagbili, kasama ang pagproseso at transaksyon. Ayokong malaman ni Stacy na ako ang bumili ng kumpanya. Nag-aalangan na sabi ni John. Ngayong malubha na ang sakit ni Albert ngunit hindi siya nilapitan ni Stacy para humingi ng tulong, determinado silang mag-anak na makipag-ugnayan sa kanya.
Tsaka, ngayong malapit na siyang nakikipagtulungan sa mga shares, hindi magiging kaaya-aya kung malalaman ni Stacy and the Youngs na siya ang bumili ng Elegante Group. Sa makatuwid, naisip ni John na mas mabuti para sa kanya na tulungan si Stacy mula sa mga anino. Paano ko magagawa iyon? Paano namin ibibigay sa iyo ang shares ng Elegante Group kung patuloy kang maglaying? Nagulat si Ella sa kakaibang hiling ni John. Hindi mo kailangang ibigay sa akin ang shares. I would like you to have them, nakangiting sabi ni John. Ano? Gumagana ba ng maayos ang aking mga tainga? Ito ay daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga pagbabahagi na pinag-uusapan natin, paano ka nalang magpapasya na ilipat ito sa ilalim ng aking pangalan. Hindi ka ba nag-aalala na sasamantalahin kita? Hindi makapaniwala si Ella sa kanyang narinig. Hindi siya estranghero sa mga insidente ng pag-aaway ng mga kaibigan at pamilya sa isa't isa dahil sa pera, ngunit ito ang una, sila ni John ay hindi magkadugo, ngunit payag siya. Naibigay sa kanya ang daan-daang milyong dolyar na halaga ng shares. Nagsisimula siyang magtaka kung ang lalaking ito ay may maluwag na tornilyo. Hindi ako nag-aalala. Magkaibigan tayo, at naniniwala ako sa iyo. Ngumiti si John. Dahil hindi siya nakapagpakita sa publiko bilang bagong presidente ng Elegante Group, kontento na siyang ibigay ang lahat kay Ella. Alam ni John na siya ay isang tapat na kaibigan na hindi magtataksil sa kanya para sa pera. At saka, kung talagang sinadya ni Ella na gawin ito, hindi niya mapipigilan ang sarili niyang mga plano tulad nito. Dahil kusa itong dinala ni Ella, lalo nitong pinatunayan ang punto na siya ay isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Well, thank you. Isang surge ng init ang kumalat sa puso ni Ella. Si John ang lalaking nagustuhan niya, kaya syempre natuwa siya sa papuri nito. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, napagtanto niyang may mali. Sandali lang, balak mong bilhin ang Elegante Group pero tumanggi kang kunin ang shares, ano ang sinusubukan mong gawin dito? Tanong niya nang may pagtatanong. Sa ngayon, ang Elegante Group ay may maraming potensyal para sa pag-unlad sa hinaharap, at kung binili ni John ang kumpanya ngayon, tiyak na makikinabang siya sa pananalapi. Noong una, naisip niya na nakatutok si John sa potensyal ng Elegante Group at gusto niyang bilhin ang kumpanya para sa kapakanan ng hinaharap. Gayunpaman, ngayon, napagtanto niya na tila ayaw ni John ng anumang bagay sa pagpapatakbo ng kumpanya, at ito ay lubos na nalitaw sa kanya. Ang Elegante Group ay dugo, pawis, at luha ni Stacy, kaya paano ko hahayaan na nakawin ng iba ang lahat ng kanyang binuo? Ang totoo, ang gusto ko lang gawin ay tulungan siyang maibsan ito, at kapag nakaalis na siya sa krisis, balak kong ibenta muli sa kanya ang kumpanya sa orihinal nitong presyo. Napabuntong hininga si John. Forget what they doing, keep on doing.